Mga kababayan, patuloy po ang pag-monitor natin sa Super Typhoon Inday na mas lumalapit pa sa extreme Northern Luzon. Aalamin ho natin ang mga lugar na maaapektuhan nito, lalo na po sa Biyernes hanggang sa Sabado dahil nandyan po ang peak ng epekto ng Super Typhoon Inday. Bago yan, huwag kakalimutan i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. Ngayong araw po ng Huwebes, July 9 na po 2026, patuloy pa rin po ang pagkilos ng Super Typhoon Inday. May mga pagbabago po sa forecast track nito at direksyon po ng bagyo. Sa pinakahuling pagkatala po ng Pag-asa, hulihong namataan, ito pong Super Typhoon Inday, kaninang alas 4 po ng madaling araw, na meron pong lokasyon na 925 kilometers east of Northern Luzon. Tinataglay pa rin po nito ang hangin na may lakas po na 175 km per hour. Malapit pa rin po sa may sentro at may pagbugso naman na umaabot, medyo humina ito sa 215 km per hour. May pagkilos naman po pa west-northwestward sa bilis po na 20 km per hour. Isa pa rin po itong malakas na bagyo mga kababayan at itinuturing pa rin ito na pasok sa pagiging Category 4, which is from Super Typhoon, humina na po ito sa pagiging Typhoon Category. Pero hanggang ngayon po ay nakataas pa rin ang wind signal number 1 sa ilang bahagi ho ng Luzon. Ang wind signal number 1 po natin ay meron pong warning lead time na 36 hours at merong lakas ng hangin lamang na 39 to 61 km per hour. Narito po ang mga lugar na apektado pa rin hanggang ngayon ng signal number 1. Kasama po dyan ang Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion po ng Quirino. Kasama rin po mga kababayan ko ang Kalinga, eastern portion po ng Mountain Province. Kasama rin ang eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion po ng Aurora, northern and central portion po ng Catanduanes. Kasama rin po yung mga lugar na yan sa apektado pa rin ng signal number 1. I-take note nyo po to, no? Kapag mas lumapit pa ang direksyon o track ng bagyong Inday, possible na itaas sa wind signal number 2 at yung pinakamalakas na hanggang signal number 3 yung mga lugar po na aking binanggit. Ngayon din ay naglabas po ang Pag-asa na tinatawag po natin na heavy rainfall warning o dami ng mga pag-ulan, hindi lang po dahil sa bagyong Inday, dahil din sa habagat na mas lumalakas pa dahil sa paghatak po ng bagyong o Typhoon Inday. Sa ngayon po, no, ay meron tayong heavy rainfall warning. Alamin po natin yung mga lugar. Dahil po sa Tropical Cyclone Inday, meron tayong inaasahan ngayong hapon hanggang bukas ho ng hapon na 50 to 100 millimeters sa dami ho ng pag-uulan sa may Batanes. Ay heavy rainfall warning naman dahil sa habagat o southwest monsoon ngayong hapon po hanggang bukas ng hapon sa Occidental Mindoro, Antique at Negros Occidental. Yan po ay 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan. Bukas ho ng hapon, meron tayong heavy to intense rain na merong 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan sa may Occidental Mindoro at sa may Antique. Moderate naman to heavy rains ang aasahan sa may 50 hanggang 100 mm sa dami ng pag-ulan bukas ho ng hapon sa may Zambales, Bataan, Palawan, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Pagdating naman po ng Sabado ng hapon, meron tayong inaasahan ho na 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan sa Occidental Mindoro at Antique. Moderate to heavy rains din bukas ho ng hapon, 50 to 100 mm na dami ho na pag-uulan dyan po sa may Pangasinan, La Union, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila. Kasama po ang La Union, Zambales, kasama ang Bataan, Pampanga, ilang bahagi pa rin ng Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Romblon, Palawan, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental at Negros Oriental. Tandaan nyo, parteng kanlurang bahagi ng ating bansa ay mas apektado po ngayon na tinatawag natin na southwest monsoon o mas pinalakas na habagat ng Bagyong Inday. Alamin natin yung mga susunod na mga lugar na madadaanan po ng Typhoon Inday at kung ito ba
ay lalakas pa ba muli sa pagiging pinaka-peak niya. Dahil ngayon, from Super Typhoon, naging typhoon ito. Kung babalik ito sa Super Typhoon, tingnan ho natin. Ito pong pinaka-lokasyon ng Super Typhoon Inday, ng Typhoon Inday. Mamayang alas 2 ho ng hapon, 800 kilometers east of Apari, Cagayan. Pagdating naman po, bukas ho ito ng madaling araw, ito na yung peak. Dito na mararamdaman ng Super Typhoon Inday, 600 kilometers east of Basco, Batanes. Hihina ito sa 165 km per hour typhoon category na lamang at may pagkilos na northwest sa bilis po na 20 km per hour. Pagdating naman po ng July 10, ito po ay 455 km east of northeast of Itbayat, Batanes. Pagdating din ng July 11, alas 2 po ng madaling araw, 400 km northeast of Itbayat, Batanes pa rin ang magiging lokasyon. Ito po ay kumikilos pahilagang kanluran. Bago ho ito pumunta sa Ryukyu, Japan, pupunta dyan po sa may Taiwan at magkakaroon siya ng landfall scenario sa China. Didikit pa ito o mas mararamdaman pa ito sa malaking bahagi ho ng extreme Northern Luzon. Ang tanong kasi ng mga kababayan natin, may super typhoon pero hindi po nararamdaman ng epekto nito. Same scenario sa nangyari doon sa Super Typhoon Francisco. Magkaiba ho ito, no? Ito po kasi bagyong Inday may tinatawag ho na warning lead time. So, ibig sabihin nito, kapag ganitong nasa Philippine Sea, hindi ganoon nararamdaman ng epekto. Bagamat, kung makikita ho ninyo sa ating pinakamapa, consistent naman. Malawak ang sirkulasyon nito, meron po itong radius na 800 kilometers. Kaya naman kapag konting pagbabago lang, o biglang bumaba lang ang track nito, papunta dyan sa may extreme Northern Luzon, agad pong mararamdaman ang epekto nito. Nakita naman natin nang ito ay maglandfall o tumama sa Guam, no? Matindi ang naging pinsala at sobrang lakas po. Kaya naman, ipagpasalamat na lamang po natin at huwag na tayong magreklamo kung walang nararamdamang mga pag-ulan sa ating mga lugar. Alam ko at naiintindihan ko po kayo na gusto nyo naman na kahit pa paano ay maibsa ng init at magkaroon po kayo ng mga pag-ulan. Pero huwag na nating naisin na lumapit pa ang ganitong kalakas ho na bagyo. Iba itong bagyong Inday sa nakaraang bagyong Henry, no? Mas malakas ho ito. Halos doble ang epekto nito. Ngayon naman, ang inilabas ng Pag-asa na forecast weather condition, ito yung mga karagdagang impormasyon. Sa Cagayan Valley ho, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Aurora at Catanduanes, dahil po sa Tropical Cyclone Inday, asahan po natin ang weather condition dyan, rain with gusty winds. Ito po yung may kasama mga malalakas ho na hangin. So, possible impact, flash flood, and landslide kapag nagkaroon ng moderate to heavy rains anumang oras. Sa Eastern Visayas, the rest po ng Bicol region, cloudy skies ang asa na may kasamang pagkulog at pagkidlat, lalo na po sa hapon at sa gabi dahil din sa Tropical Cyclone Inday. Possible impact, flash flood sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area anumang oras kapag umulan ng malakas o biglaan po. Sa area ng Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, kasama po ang BARMM, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani at South Cotabato, ang weather condition ho dyan, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil sa habagat o southwest monsoon. Ito po, ipapaalala ko sa inyo kapag nakalabas na ang bagyong Inday, sa Sabado hanggang sa Linggo ay patuloy pa rin tayong makakaranas ng mga pag-uulan dahil mananatili ang epekto po ng malakas na habagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Sa mga nagtatanong kung may panibagong bagyo bang paparating o magiging kasunod ang Super Typhoon Inday o ang Typhoon Inday, sa forecast track sa Tropical Cyclone Threat Potential ng Pag-asa, may nakikitang panibagong sama ng panahon na manggagaling ho sa may silangang bahagi ho ng ating bansa. Sa ngayon, hindi pa yan nakikita bilang banta ng panibagong bagyo, pero ito ay dapat natin paghandaan. Kapag yan hong sama ng panahon na panibago sa silangan ay lumapit at naapektuhan ng habagat o southwest monsoon, pwedeng mangyari yung tinatawag ho natin na rapid intensification. Ang ibig sabihin nun, bigla ang paglakas po ng isang sama ng panahon.
Mga kababayan, yan po muna ang ating pinaka-latest na update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat. Palagi ho tayong mag-ingat at God bless po sa